Ang pagkakasunod-sunod ng pagbisita sa templo ni Ezekiel. Ang lalaking ito na mayroon, na may hitsura, na may kulay tanso, lalaking nakatanso, gusto kong tawaging itong anyong langit. Dumating ng isang lalaki, makalangit, at isinama si Ezekiel sa panitain ito, sa isang paglilibot sa templong ito. At ang templong ito ay napakakomplikado, ngunit at dinadala niya sila sa 25 iba't ibang lugar. Ang bilang na 25 ay napaka-prominente sa templo ni Ezekiel. Patuloy itong lumilitaw. Ang 25 at 25 ay may ilang magkaibang kahulugan para sa mga Israelita, lalo na sa mga nabubuhay noon, yung mga sumusunod sa kautusan ni Moises. Dahil ang 25 ay anong tawag mo doon? Isang bibisyon o isang salik ng isang kapat? Hindi. Ito ay isang multiple. Ibig sabihin 50 factor 'yan, 'di ba? Napapagawa ito ng 50. Ang 50 ay nangangahulugang jubilee. Ang 50 ay nangangahulugang kalayaan, paglaya, kaligtasan. Ang iyong mga kasalanan ay inalis na. At 25, dalawang 25s. Kaya ang 25 ay parang kahulugan ng mini jubilee. At para rin sa mga Hudyo, naniniwala sila na ang ika-25 ng Elul na siyang ika-6 na buwan, ang araw kung kailan nagsimula ang paglikha. Kaya mayroong itong kahulugan ng paglikha, libangan. Kaya ito ay isang pag-asa ng pagpapanibago, pag-asa ng bagong simula. Kaya patuloy na lumilitaw ang 25. Makikita mo kung saan sila lumilitaw. Pero para ka, ang sumusunod ay ang pagkakasunod-sunod ni Propeta Ezekiel. Order, dinalaw ni Propeta Ezekiel ang templo habang ginagabayan siya ng isang lalaking ang anyo ay parang tanso. Una ay ang padar sa gilid ng templo sa buong paligid. Okay, ngayon ay pupunta tayo sa mapang ito. Okay, ito ang mas magandang mapa, isang diagram. At ito ang templo. Kita mo, ito ay isang ilog na umaagos palabas. Nakikita mo ba ang markang ito? Puting marka. Okay? Nakikita mo ang mga pasukang 1, 2, 3. Okay, tatlong pasukan dito. Ito ang mga panlabas na pasukan patungo sa panlabas na patio. At saka nariyan ito ang panloob na patio. Sa loob, ito ang panlabas na patio. Kasama mo ba ako? Ito ang panlabas na patio. At ito ang panloob na patio. At kaya ang mga pasukan sa panlabas na patio, ang mga pintuan daan patungo sa panlabas na patio. At ito ang mga pintuang daan patungo sa panloob na patio. At sa loob ay ang santuario na siyang kabanal-banalan. Dahil umaasa akong natatandaan ninyo ang istruktura ng tabernakulo na medyo katulad niyan. Sige, pero tingnan natin ang diagram na ito. Dapat din itong nakalimbag sa iyong mga tala. At kahit na ito ay sa wikang Koreano, tingnan mo sa panig na ito. Ito ang mga booth. Nakikita mo ba ang mga numero rito? At ito ang pagkakasunod-sunod ng pagbisita, ang 25 lugar. Pero una ay nakikita mo rito, numero 1 dito mismo. Dito, numero 1, numero 1. Okay, ang unang bahagi na ating tatalakayin ay ang mga pader sa labas ng templo na nakapalibot sa kabuuan ng istruktura. Kaya naman, ang pader na nakikita mo ngayon ay itong kulay abong hangganan na nagsisilbing bakod dito, hindi ba? Ito ang pader na nakatayo sa buong paligid. Nakuha mo ba? Yun ang una niyang nakita. Pangalawang tarangkahan ng panlabas na patio na nakaharap sa silangan. Pintuan ng panlabas na patio na nakaharap sa silangan. Kaya ito ay nasa silangan. Okay. At ito ang gate. Okay?
Ngayon, ganito na ang hitsura ng gate. Ang buong bagay na ito ay isang gate. Ito, ang istrukturang ito rito na tinatawag na gate. Yung buong bagay, okay? Yan ang gate ha, yan ang pangalawang numero. Ikatlong panlabas na patio at isang bangketa. Kaya ang panlabas na patio at ang bangketa. Kaya, kita mo, ito ang numero 3. Nako, ito ang numero 3. Okay? At ang masto. Nakikita mo ba itong parang disenyong ladrilyo rito? Sa buong paligid. Iyan ang bangketa. Ito ay tinatawag na bangketa, okay? At ito ang panlabas na tali rito mismo. Itong bahagi, trangkahan ng hik, pintuan ng panlabas na looban na nakaharap sa hilaga. Kaya pareho lang din sa hilagang bahagi. Sige, pintuan ng panlabas na patio na nakaharap sa timog. Muli, ang gate sa timog na bahagi, ayos lang. Pintuan ng panloob na looban na nakaharap sa timog. Kaya't siya'y naglakad sa ganitong daan, nakita ang pader, nakita ang pintuang daan, nakita ang bangketa at ang looban sa labas. At pagkatapos ay ang hilagang bahagi. Bigla na lang siyang bumaba rito, nakita ang karangkahan sa timog at pagkatapos ay ang karangkahan ng mga panloob na patio sa timog na bahagi. Pintuan ng panloob na looban na nakaharap sa silangan. Kaya pumunta siya mula rito patungong silangan, sige, silangan. At malamang ang hilaga ang susunod. Tama, sige. Pintuan ng panloob na looban na nakaharap sa hilaga. At pagkatapos ay ang silid kung saan hinuhugasan ang handog na susunugin. Yan ang numero 9. Kaya hanapin natin ang numero 9. Ito ang silid. Ang silid ay nangangahulugang silid tulad ng isang silid kung saan hinuhugasan ang handog na susunugin. Okay? Kaya inihihanda ang handog na susunugin at hinuhugasan ito rito bago dalhin sa susunuging lugar. Ang altar para sa handog na susunugin. Nako, silid para sa mga paring nagbabantay ng kadena na namamahala sa templo. At ang silid ng saserdote na siyang namamahala sa altar. Numero 10. Kaya ito ay isang silid para sa mga pari. Tarangkahan sa beranda ng templo. Okay? Numero 11. Nandito ang templo. Nandito na ang gate. Tarangkahan ng templo. Ayos. Ng beranda. Dito mismo ang patas. Ang bahaging ito. Sige. Bilang 12, ang santuaryo na kilala rin bilang nabe at ang kabanal-banalang lugar. Santuaryo at ang kabanal-banalang lugar. Dito mismo. Okay? May mga silid sa gilid sa paligid ng templo. At ang patio na 20 siko ang lapadan, mga silid sa gilid. Ang mga silid sa gilid ay, hindi po. Ito ang mga silid sa gilid dito. Bipo. Okay? Mga silid sa gilid ng ay. Kapag sinasabing templo ay tumutukoy sa ang santuaryo, ang kabanal-banalang lugar. At ang mga silid sa gilid ay nasa panig na ito. Sa larawang ito, makikita mo ang lugar na ito at ang lugar na katabi ng kabanal-banalang lugar ay mga silid at silid para sa iba't ibang layunin. 14 na hiwalay na lugar patungong kanluran at ang isang saok at samag. At ang laki ng templo sa Peru. Tingnan ko. Hindi ito laki, kundi ang gilid ng templo. Sige. Dito mismo sa lugar na ito. Sige. Gusali sa harap ng hiwalay na gusali. Ito isang hiwalay na lugar. Sige.
Sa gilid, patungong kanluran. Sige. Kaya hindi ito laki, kundi nasa gilid ito ng templo. Sa loob ng santuario, kung saan nakaukit ang mga kerubin at mga puno ng palma. Yan numero festiu. Ang nasa loob ba? Sa loob ng santuario. Sige, ang altar ng pintuan na kahoy ng nabe at ng santuario at ng pasukan na kahoy. 16 ang nandito? Sige, bilisan mo ng kaunti. Mga banal na silid ng pari, 17. Naku, sige. Mga banal na silid ng pare? Sige. Pagsukat ng pader sa paligid ng templo. Kaya ngayon, nagsisimula na sila. Nagsisimula na siyang sukatin ng pader sa paligid ng templo. Okay? Numero 18 yan. Tama. Dito mismo, mga suka. 19 na tarangkahan na nakaharap sa silangan. Ang panloob na tali, isang altar ng handog na susunugin. Okay, nakita ko ang 19 dito. Vipo. Sige, ang panlabas na pintuan daan ng santuario na nakaharap sa silangan at sa looban. Ang panlabas na pintuang daan ng santuario na nakaharap mismo rito. Panlabas na pintuan ng santuario. Sige, ang mga dakong pinakuluan para sa mga pare. Okay, hindi mo pinapakuluan ng mga pari. Sige, pinakukuluan ng mga pari ang karne. Sige, 21. Nasaan ang 21? Ah, dito lang. Dito mismo. Nakikita mo ba sa kaliwang sulok sa ibaba? Sige, yan na halos ang kumukulong lugar sa kusina para sa sakripisyo ng mga tao. Muli, hindi mo isinasakripisyo ang bayan. Hindi namin ito nasaklaw. Ngunit sa araw ng pagbabayad sala, ang saserdote ay papatay ng isang toro at unang maghahandog ng isang toro para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Dahil kailangan muna siyang linisin sa kanyang mga kasalanan bago siya makapag-meditate. Para sa bayan kung gayon. At pagkatapos niyang patayin ng guya o kambing para sa bayan. Kaya kailangan niyang magsakripisyo para sa kanyang sarili at pagkatapos ay kailangan din niyang magsakripisyo para sa bayan. Kaya pala may dalawang magkaiba. Sige. At pagkatapos ay ang pinto ng templo. 23. Kita mo, ito ang pinto. Pintuan ng templo. Sige. Panlabas na trangkahan na nakaharap sa silangan. Dito mismo. Tama. Sige. Alam kong mahahanap nyo rin yan, pero kung katulad ko kayo, hindi nyo rin magagawa yan hanggat hindi natin ginagawa ng sama-sama. At panghuli, 25 pampang ng ilog na nabubuo ng tumataas na tubig na nagmula sa ilalim ng pintuan ng bahay. Kaya yan ang ilog, ang mga pampang ng ilog. Yun ang huling bagay na ipinakita sa kanya ng lalaki na may anyo ng kanso. Sige. Mga kilalang tampok sa pagbisita sa templo ni Ezekiel. Ang pinakaunang lugar na bunisita ay ang pader sa labas ng templo sa buong paligid. At narito, may pader sa labas ng templo sa buong paligid. At sa kamay ng lalaki ay may panukat na tambo na 6 na siko, na ang bawat isa ay isang siko at isang lapad ng kamay. Siguro pag-uusapan natin yan. Ngayon, ano ang isang siko at ano ang isang lapad ng kamay? At ano ang isang pamalo? Kaya't sinukat niya ang kapal ng pader, isang tambo, at ang taas, isang pamalo. Sige, dito. Ito ay isa mo. Ang isang cubit ay 6 na lapad ng kamay. Ano ang lawak ng kamay? Bipo, ito ang lapad ng kamay. Okay? At ang karaniwang sukat ay 7.6 sentimetro. Sige,
At isang cubit, kadalasan isang cubit ay mula sa dulo ng iyong daliri hanggang sa iyong siko. Ito ay isang cubit. Kaya dahil sila, hindi naman lahat may ruler. Dati naman ginagamit nila sa pagsukat, di ba? Pero ang karaniwang sukat na 456 ay madali nating matandaan. 45.6 sentimetro. Sige, isang sito. Gayunpaman, sa Ezekiel, sa aklat ni Ezekiel, ang cubit na ito ay naiiba sa ibang bahagi ng Biblia. Tingnan mo itong 45.6. Ito ang regular na normal na isang kubit, pero nabasa lang namin. Dito sa labas ng templo at sa kamay ng lalaki ay may panukat na patpat na 6 na siko na ang bawat isa ay isang cubit at isang lapad ng kamay. Kaya ang bawat cubit na ginamit sa Ezekiel ay isang cubit at isang lapad ng kamay. Pinatahawag namin itong mahabang cubit. Ginamit ni Ezekiel ang cubit at isang lapad ng kamay bilang cubit at wala siyang ginamit na ibang termino. Sinasabi lang niya na cubit. Pero kailangan lang nating intindihin. Ito lang ang paliwanag dito. Kailangan lang nating intindihin. Kapag sinabi ni Ezekiel na isang cubit, nangangahulugan ito ng isang regular na cubit na may kasamang isang lapad ng kamay. Kaya iyan ay mula rito hanggang rito. Kaya ang 45.6 plus 7.6 sa kabuuan ay 53.2 ang cubit ni Ezekiel na kilala rin bilang royal cubit o long cubit. Ang makalangit na templong ito ay nangangailangan ng espesyal na sukat. Iba ito sa mga sukat sa lupa. Iba-ibang mga pamantayan nito. Yun ang sinasabi nito. Saga? At isang pamalo, may hawak siyang tungkod at ang tungkod ay 6 na siko ang haba. Tama ba? Kaya sa makatuwid, ito ay 3.1 metro. Kung i-round off ay 3.2 metro. Okay, gaano kahaba ang pader? Gaano kahaba ang 3.2 metro? Mga 173, 172 ang edad ko ron. Kaya halos doble ang height ko. Eto ba? Oo, medyo mas mababa sa doble ng height ko. Tungkol ba ito sa kisame? Tungkol ba ito sa ang kapal at ang taas ay magkapareho? Naisip mo na ba o kaya mo bang guni-gunihin ang isang pader na ganito talaga katindi ang kapal? Sa tingin mo ba matibay na pader o madaling masira? Medyo malakas, 'di ba? Tulad ng mga pader ng Jericho, marahi. O mas tama pa, matibay na pader. Ilalayo nito ang mga bagay-bagay. Kaya ang panukat na pamalo ay 6 na mahahabang cubit. Ang mahabang cubit ay ang haba mula sa siko hanggang sa dulo ng daliri. Isang cubit na may average na 45.6 na sentimetro plus isang lapad ng kamay na katumbas ng 7.6 na sentimetro. Ito ay 53.2 sentimetro at sa makatuwid, ang 6 na mahahabang cubit ay humigit kumulang 3.1 o mga 3.2 metro. Ang pader ay 3.2 metro ang kapal at 3.2 metro ang taas. At ito ay isang matibay at matatag na hugis ng parisukat o kubo. Halos ngunit mahaba. Pinoprotektahan ng pader ang kabanalan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpigil sa pagpasok ng mga di banal. Kailangan natin ang pagpapala ng pader na ito sa ating buhay. Ang pader ng banal na apoy ng Diyos, ang pader ng proteksyon ng Diyos, upang ang mga marumi ng mundo ay hindi makapasok. Tandaan, tuwing may itinatayo ang Diyos, tinitiyak niya na matibay ang pader na yon. Nang inutusan niya si Noe na gumawa ng arka, anong sinabi niya? Akpan ng alkitran ng lahat ng loob at labas. Tama? Ang pitch ay gawa sa dagta na nagmumula sa isang puno. At sa makatuwid, ito ay kumakatawan sa dugo ni Jesus.
Si Jesus, ang punong kahoy ng buhay. Ang dagta, ang likidong lumalabas sa kanya ay ang dugo. At kailangan nating takpan ng ating sarili. Kailangan nating matakpan ng dugo ni Hesukristo sa loob at labas upang ang tubig, ang maruming tubig ng mundo ay hindi makatagos. Dahil sa sandaling magsimula itong tumulo, papasok, lulubog ang barko, lulubog ang ating buhay pananampalataya. Kaya kailangan nating matakpan ng dugo ni Hesukristo. Sa templo ni Ezekiel, sa bersyong ito yung makapal na pader na hindi makapasok. Ang huling lugar na binisita ay ang pampang ng ilog. Ezekiel 47:6. Sinabi niya sa akin, "Anak ng tao, nakita mo ba ito?" Pagkatapos ay ibinalik niya ako sa pampang ng ilog. Ang ilog ay tubig ng buhay. 47:9. Mangyayari na ang bawat nilalang na may buhay na gumagala saan man patungo ang ilog ay mabubuhay. At magkakaroon ng napakaraming isda para sa mga katubigang ito na pupunta roon. At ang iba ay magiging sariwa. Kaya't lahat ng bagay ay mabubuhay kung saan umaagos ang ilog. Kaya ito ang tubig ng buhay. At ano sa tingin mo ang tinutukoy nito, ma? Nakalimutan kong sabihin ito bago ko simulan ng pag-aaral. Pero nasabi ko na ito noong nakaraan. Tuwing nag-aaral tayo ng Biblia, lalo na sa templo. Marami tayong napag-usapan tungkol sa templo nung nakaraan, lalo na ang templo. Ang una nitong tinutukoy at itinuturo ay si Heso Kristo, ang Mesiyas. Kaya kahit hindi ko pa ipinapaliwanag na yon, lahat ng lugar na binisita ni Ezekiel at lahat ng iba't ibang bahagi, lahat sila ay may kahulugan na naglalarawan sa iba't ibang bahagi ni Jesus at iba't ibang aspeto nito. Yan ang una, dahil dumating si Jesus at nagsabi, "Ako ang tunay na templo." Ang lahat ng mga templong ito ay mga anino ni Jesus. At pagkatapos ay magpatuloy pa. Sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 3:16 at kabanata 6 bersikulo 11 na ang inyong katawan, ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Kaya kailangan nating maging ang templong ito ay parang isang huwaran para sa atin, espiritual na huwaran o parang isang plano para sa atin habang tayo ay sama-samang itinatayo bilang isang simbahan sa kaharian ng Diyos, templo ng Diyos, ngunit gayon din bilang mga individual. Tayo ay sinasanay, tayo ay lumalago upang maging templo ng Diyos. Aktaya, kailangan natin ng pader na iyon para protektahan at pigilan ang maruming bagay na makapasok. Pero may lumalabas. Hindi titigil ang pader niyan. Anong kailangan lumabas? Ano yun? Itong salita ng Diyos. Itong buhay na lumalabas. Hindi natin dapat barikadahan ang ating mga sarili. At walang lalabas, walang papasok. Hindi natin pwedeng ilok ang ating mga sarili. Kailangan nating pigilan ang pagpasok ng mga malaswa, ngunit kailangan din nating ilabas ang mabuti. Pero tanungin ninyo ang inyong mga sarili, anong mas lumalabas sa inyo? Unahin nating isipin ang ating output. Input laban sa output. Meron tayong pangunahing input, mga input socket o inlet, ang ating mga mata, ang ating ilong, papasok ba ito, amoy, ayos lang. Ang mga tainga natin, ayos lang. At saka yung mga butas ng pawis natin o yung mga buhos, di ba? Anong lumalabas? Anong papasok? Anong pinapapasok mo? At kailangan nating ipanalangin na pagpalain ng Diyos ang ating mga anak, ang ating ikalawang henerasyon, ang susunod na henerasyon, ng pagpapala sa mga pader ng templo ni Ezekiel upang makontrol ang mga pagpasok. At tayong mga magulang ay hindi natin kayang kontrolin iyon. Alam mo ito, mas matalino sila kaysa sa atin. Mas matalino sila kaysa sa amin. Kaya may sarili silang paraan kung gusto nila. Kaya sa halip na pisikal na subukang pigilan, sa espiritual na paraan, kailangan nila ng control center na ito
kung saan makokontrol nila ang sarili nilang mga input at output. Tayo mismo pareho lang. Anong lumalabas? Anong lumalabas sa'yo? Anong output mo nun? Anong resulta? Kadalasan, ang ating mga salita, ang ating mga ekspresyon ng muka, ang ating kilos, ang ating amoy. Huwag nating pag-usapan ng amoy diyan, kundi higit pa sa mga sinasabi natin. Ang ilog ba ng buhay na nagbibigay sigla ay patuloy na umaagos mula sa iyong kalooban araw-araw? O baka naman ang lason ng kapaitan, alam mo na, ang siyang lumalabas mula sa iyong pagkatao? Minsan, alam mo, kahit mga pastor, tao rin naman tayo, di ba? Naintindihan mo, di ba? Gumagamit naman kami ng mga palikuran at banyo at alam mo, nagrereklamo kami at nadidiliman din. Kinakausap ko ang mga anak ko. Kailangan mo maging positibo, kailangan mo maging malimanad, kailangan mo lang pagod at hindi ka matalino. Alam mo na, mag-isa ka lang. Alam mo, iniisip mo lang ang mga salita. Pakinggan mo ang mga salitang lumalabas sa'yo. Huwag mong gawin ito, huwag mong gawin yan, huwag mong gawin yan. Positibo ba yun o negatibo? Hindi natin naririnig ang ating mga sarili minsan. Hindi natin makita ang ating mga sarili. Hindi natin makita ang ekspresyon ng ating mga mukha. Pero mas marami bang negatibong lumalabas sa'yo o mas positibong lumalabas sa'yo? Makikinabang ba ang mga tao sa paligid mo mula sa ilog ng buhay na nagmumula sa'yo? At maging ang dagat na patay ay mabubuhay. Ang mga isdang patay sa dagat na patay ay mabubuhay at magiging masigla. Magiging masigla at mabubuhay ba ang mga puso at buhay ng mga tao dahil nakikinabang sila sa ilog ng buhay na dumadaloy mula sa iyo? Sabi ni Jesus, ang mga naniniwala sa akin at nakikinig, tumatanggap sa aking salita ay magkakaroon ng ilog ng buhay. Tubig ng buhay na umaagos mula sa kanilang mga tiyan, tama ba? 1:7:37-39. Kaya ipinapakita sa atin ng templo ni Ezekiel na haharangan ng mga pader ang maruming bagay sa pagpasok, ngulit ang ilog ng buhay ay lumalabas upang magbigay ng buhay. Naway maging tayo ang templong iyon. Hayag 22:12. Pagkatapos, ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na kasing linaw ng kristal na nagmumula sa trono ng Diyos at ng Kordero. At sa gitna ng lansangan ito, sa magkabilang panig ng ilog, ay naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 uri ng bunga na namumunga buwan-buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay para sa pagpapagaling ng mga bansa. Dinala sa atin ni Jesus ang tubig na ito ng buhay. Nabanggit ko na siya nung nakaraan at sa pagkakataong ito ay sinabi ni Jesus sa babaeng Samaritana, "Sige, ang tubig, sino mang uminom niyang tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na mauuhaw kailanman." At nabanggit ko kanina sa Juan 7:37, 39 at 39, sinasabi na ang tubig na iyon, ang tinutukoy ni Jesus, ay ang Espiritu Santo. Ang tubig na buhay ay nagsimula sa santuario, ang banal na lugar. Hindi natin kayang maglabas ng tubig na nagbibigay buhay. Kailangan ang trono ng Diyos na nasa gitna ng templo ang siyang nagbubunga ng tubig na nagbibigay buhay. Pagkatapos ay ibinalik niya ako sa pintuan ng bahay. At narito, ang tubig ay umaagos mula sa ilalim ng pintuan ng bahay sa dakong silanganan, sapagkat ang bahay ay nakaharap sa silanganan. At ang tubig ay umaagos pababa mula sa ilalim, mula sa kanang bahagi ng bahay, mula sa timog ng dambana. Kaya kanang bahagi ng bahay, medyo nasa kanang bahagi pa. Kaya nga medyo may nakikita tayo sa kanang bahagi ng area. Sa kanang bahagi. Pag-uusapan natin ito bukas. Ngunit ang kanang bahaging ito mang bahay, dito mismo ay dapat, ayon sa disenyo ng tabernakulo, kung ano ang dapat na naroroon. Natatandaan mo ga? Ang tingga, ang pananggana, lababo ng tubig, kanal. Wala yun doon. Dito sa templong ito, wala roon ng palanggana ng tubig. Sa halip, naroon ng tubig na umaagos palabas. Walang hanggang tubig na umaagos palabas. Pag-uusapan natin bukas kung ano ang wala sa templo ni Ezekiel.
Ngayon ay higit pa tungkol sa mga sukat, sa estruktura. Ngayon ang mahirap na bahagi, bukas ay mas maraming aplikasyon at sana ay mas maging kapaki-pakinabang ito. Pahayag. Ayon sa 22:1, ang ilog ng buhay na kasing linaw ng kristal na nagmumula sa trono ng Diyos at ng Kordero. Kaya, gayon din, ang ilog na ito sa pampang nito ay nagmumula sa santuario kung saan kilala ang presensya ng Diyos bilang ang doon dumaloy ang tubig na buhay mula sa timog ng hilagar. Ang altar. Sige, sa timog ng altar. Muli, ang imahen, ito ang altar at ang timog ng altar. At hindi naman sa pagmamayabang, pero nagawa ko talaga. Marami na akong ginawang pananaliksik para maintindihan si Ezekiel, pero hindi ko pa rin maintindihan. Pero sa lahat ng mga aklat teologikal, atlas, at iba't ibang grapiko, wala pa akong nakitang mapa o paglalarawan ng templo ni Ezekiel na kasing detalyado ng isang ito. Ito ay, kaya ang mga kopya na meron kayo, kahit ang mga iskolar ng mga kilalang iskolar sa mundo, ay wala pa nito. Kaya naman, nagpapasalamat talaga ako kay Reverend Abraham Park na nasa langit ngayon sa pag-iwan ng ganitong uri ng trabaho para sa atin. Sabi mo, iguhit ko ito, basahin ang bawat talata at alamin kung saan ito dapat naroon. Hindi ko magagawa iyon. Sigurado akong karamihan sa inyo ay hindi rin kayang gawin yun, pero lubos ko itong pinahahalagahan. Kaya sulit itong pagdaanay, kahit na nakakabogot at medyo, alam mo, maaring iniisip mo, nasaan ang kahulugan nito? Minsan, kailangan lang natin itong pagdaanan kahit wala tayong gaanong nakikitang kahulugan dahil nasa Biblia ito. Kaya, at ipinauubaya natin ito sa banal na espiritu upang turuan tayo kung ano ang kahulugan nito para sa atin. Kaya, oo. Pag-uusapan natin ito kung may oras tayo. Ngunit sa totoo lang, ay tumutulo ito pababa mula sa pinagmulang ito, Tumutulo ito palabas. Parang tumutulo. Ngunit pagkatapos ay lumalalim ito. Nang lumalalim. At nagiging isang ilog na patuloy na dumadaloy pababa. Ayon sa banal na kasulatan hanggang sa dagat na patay at itinatapon sa dagat na patay. At sa sandaling ito, lahat ng mahawakan ito ay mabubuhay. Ang dagat na patay ay sa ngayon walang nabubuhay na bagay ang maaaring mabuhay sa dagat na patay, di ba? Patay na. Dagat na patay ito, ngumit nagiging buhay na dagat. Ito ay nagiging tubig tabang at isda at kiti. At ang mga nabubuhay na bagay ay maaaring manirahan doon. Hindi, hindi. Ang templo ni Ezekiel. Isa pang katangian ng templo ni Ezekiel ay ang pagkakabigay nito kay Ezekiel sa isang pangitain. Pero hindi kailanman sinabi ng Diyos na itayo ito. Hindi dapat maging ganon. Sa aming palagay, hindi ito dinisenyo para itayo ng mga tao. Mas malalim pa yun sa kung anong ibig sabihin nito. At ito ang makalangit na templo, tulad ng pagbababa ng bagong Jerusalem mula sa langit. Kaya ang templong itinayo nila pagkatapos nito ay ang templo ni Zerubbabel. Tama ba? Na hindi tulad ng templo ni Ezekiel, kahit hindi tulad ng templo ni Solomon. Kaya, bakit pa natin pinag-aaralan ng kayarian nito kung hindi naman natin ito itatayo muli? Naroon ang espiritual na kahalagahan. At para sa mga taon, pagkalkula ng mga taon at ang pagpapakilala ng Diyos sa pagtawag kay Ezekiel at iba pa, wala tayong oras para talakayan ng lahat ng iyan. Pero nadawa ko na ang mga pag-aaral na iyon sa aming simbahan at maaari kang pumunta sa aming YouTube site upang repasuhin at pakinggan ang mga pag-aaral na iyon kung ikaw ay mausisa. Bipo, ang altar ay misbeya sa Hebreo na nangangahulugang altar para sa handog na susunugin. Ang lugar na ito kung saan inihihain ang mga handog ay sumisimbolo sa krus ni Heso Kristo.
Kaya naman, ang ebanghelyo ng krus na may bahid ng dugo. Ang salita ng krus na nagbabayad salang, nagpapabanal, ay ang tubig na nagbibigay buhay sa mundo. Parang dagat na patay yan. Kung si Jesus ang templo, sinabi ni Jesus, "Ako ang templo," tama ba? At kung ano ang dumaloy mula sa kanya, amagos ang dugo mula sa krus ni Jesus na nakapako sa krus. Iyan ang nagiging tubig na buhay na patuloy na dumadaloy, tama ba? Ang dugo ba ni Hesukristo ay dumadaloy sa iyo ngayon sa iyong simbahan? Buhay ba ito sa bahay mo? At iyan ang nagbibigay buhay maging sa dagat na patay. Tayo ang dagat na patay. Ang ating buhay ay natatangi sa templo ni Ezekiel. Ang altar ng handog na susunugin ay nasa gitna. Tandaan ang istruktura ng tabernakulo. Ang altar para sa handog na susunugin ay wala sa gitna. Tandaan mo, ganito noon. At saka ito. At saka nandito na pala ang altar para sa handog na susunugin, di ba? Pero tingnan mo ang templo ni Ezekiel. Ang altar para sa handog na susunugin ay nasa gitna mismo. Tama? At ito ay isang parisukat na parisukat. Alam mo ba kung ano pa ang parisukat? Hindi parisukat ang tabernakulo. Ang bagong Jerusalem ay parisukat. At sa tabernakulo, ang kabanal-banalan ay parisukat. Kaya ang parisukat ay parang ito ay may kahulugan kung nasaan ang Diyos. Ang Diyos ay parisukat lamang. Parehong panig na may sukat. Alam mo na, lahat ng apat na panig ay may parehong pantay na sukat. Ibig sabihin, ang Diyos ay matuwid lamang sa lahat ng iba't ibang paraan. Ang Diyos ay parisukat at ang kanyang presensya ay laging nasa sa dakong kabanal-banalan. Ang parisukat na lugar kung saan merong apat na magkaparehong panig sa templo ni Ezekiel sa Jerusalem, sa bagong Jerusalem, na kumakatawan sa buong lugar ay parang ang kabanal-banal na lugar. Ang buong lugar ay kung nasaan ng Diyos. At sa gitna nito ay ang altar para sa handog na susunugin na kumakatawan sa krus. Sa gitna ng makalangit na templo ay ang krus. Sa gitna ng ating templo, ang ating sarili ang kailangang maging krus. Kung hindi, hindi tayo makakapasok dito. Hindi tayo maaring maging templong iyon sa langit. Ito ay upang sabihin sa atin na ang krus ang dapat na sentro ng kaharian ng Diyos at ang sentro ng ating buhay. Amen. Hindi naman talaga. Hindi ba talaga yun? Hindi ko naman sinasadyang pilitin kang magsabi ng amen. Pero ang ibig sabihin ng amen ay sumasang-ayon ako. Amen. Hayaan mo na. Ang tubig na nagbibigay buhay ay may kaugnayan sa pagpapanumbalik ng hardin ng Eden. Ang tubig na umaagos mula sa santuaryo ay nagpapaalala sa atin ng ilog na umaagos mula sa Eden at mula roon ay nahati at naging apat na ilog. Genesis Kabanata 2, mga bersikulo 10 hanggang 14. Hindi ito apat na ilog sa hardin ng Eden. Ito ay isang ilog sa hardin ng Eden na lumabas at naging apat na ilog. May kwento o kwentong pangkaligiran sa mga sulapin at tradisyong Hudyo na si Adan nang siya ay palayasin sa hardin ng Eden, tumalon siya sa isa sa apat na ilog. At naniniwala sila na iyon ang unang bautismo. Bakit mo gagawin iyon kung ikaw si Adam? At ito ay patuloy na nagpapaliwanag kung bakit. Pero hayaan mo muna akong magtanong sa iyo. Kung ikaw si Adan, kapag lumabas ka, palalayasin ka sa hardin ng Eden. Nakalak ito, hindi ka na kailanman makakabalik doon. Bakit ka tatalon sa ilog na umaagos palabas ng hardin ng Eden? Pagsisisi, pagsisisi, hugasan. Sigurado akong kung ako si Adan, matatakot ako. Iniisip na hindi na ako makakabalik sa kahanga-hanga at magandang buhay kung saan ako lubos na pinagpala ng Diyos. Alam mo, doon sa loob, hindi pa ako tumatanda pagkalabas ko.
kumukunot ang noo ko. Parang, alam mo na, kinukuha mo na ako. Hindi ko alam kung matanda ka na. Pero natatandaan mo pa ba yung pinapanood mo si Superman? Hindi ang lalaking bakay, Man of Steel by Po. Hindi yung isa, yung lumalabay kasama si Christopher Reeves. Tingnan ko kung ilang taong ka na. Kung napanood mo na ang seryeng Superman, oo, pagpalain ka ng Diyos. Sa tingin ko nasa New Man of Steel din 'yan. Hindi ko napanood 'yan kasi sa bagay, sa kuwentong iyon, isinuko ni Superman ang kanyang mga kapangyarihan para sa babae, para kay Lois. Tama? Si Der, isinuko ni Superman ang kanyang kapangyarihan. Siya ay nagiging ordinaryong tao. Alam mo ba na nagsimula ang pagiging Superman ni Superman sa edad na 30? Gayon din. Ipinadala siya ng kanyang ama dito sa mundo dahil sa isang kaguluhang nangyayari roon. Hindi ko kinukutya si Superman dito, kino nawawala lahat ng kapangyarihan niya. At sinabi niya sa kanyang ama o sa kanyang ina sa North Pole, sabi niya, ayos lang para sa kanya. Kaya ko ng sumuko, isuko ito. Nang mawala ang kapangyarihan niya at masuntok siya ng isang masamang lalaki at nagsimula siyang dumugo. Naisip mo ba? Naisip ko, naku, bakit niya ba ito binitawan? Naiisip mo ba ang pagkakaiba, bago at pagkatapos? Sa tingin ko, nang palayasin si Adan sa hardin ng Eden, naramdaman niya kaagad ang pagkakaiba. Naramdaman niya ang pagkakaliba. Malamang ay bumigat ang katawan niya, nagsisimula ng sumakit ang likod niya, di ba? Nagsisimula ng mangyari ang pagkawala ng memorya niya. Alam mo, lahat ng mabagay na ito ang mga epekto ng pagbagsak ng kasalanan. Malamang gustong-gusto na niyang bumalik doon. At malamang nakita niya ang ilog na lumalabas. Hindi ko sinasabing totoo lahat ang mga tradisyon ng mga sulating Hudyo, pero iniisip ko lang kung ako ang nasa sitwasyong iyon, gagawin ko rin ang parehong bagay. Ang ilog na yan ay nagmumula sa hardin, tama ba? Meron ito. Tandaan mo ang paliwanag ko tungkol sa mana na nagmumula sa langit. Ang ilog na ito ay nagmumula sa hardin. Marahil ay meron itong ilang mga katangian, ilang kamamanghangang walang hanggang katangian ng hardin ng Eden, tama ba? Kaya ang kwento, tumalon siya roon sa pag-asang mahugasan, umaasang maaalala lang ang mga araw na kasama niya ang Diyos sa hardin ng Eden. Kung may tubig na umaagos mula sa literal na tubig, literal na umaagos palabas ng templo ni Ezekiel, ilan sa inyo ang bibili ng tiket sa eroplano para pumunta at bumisita sa ilog na iyon? Yaku, sa tingin ko, bawat isa sa atin, lalo na ngayon, kung papasok ka, may coronavirus ka, hindi mahalaga iyon. Sige, tumalong ka, magaling ka na, wala na. Oo, ngunit sabi ni Jesus, kunin mo ang tubig ko. Pareho lang naman. Maniwala ka sa sinasabi ko. Juan 19:23. Nang maipako na ng mga kawal si Jesus sa krus, kinuha nila ang kanyang mga panlabas na kasuotan at hinati sa apat na bahagi, isang bahagi sa bawat kawal. At pati na rin ang tunikara. Ngayon, ang tunika ay walang pahi, hinabing buo. Kita mo, ang ilog na iyon ay lumalabas at nagiging apat. Nang ipako sa krus si Jesus, ang kanyang panlabas na damit ay napunit sa apat. Buo lang ang panloob na damit at nagpalabunutan sila at may kumuha nito. Okay, bakit mahalaga iyon? Jesus garments, isa ay naging apat. Apat na nilalang na may buhay. Ang isa ay may apat na mukha. Ang salita ng Diyos na ipinahayag sa pamamagitan ng apat na ebanghelyo, isang bagay tungkol sa isa na nagiging apat. Ang apat ay kumakatawan sa apat na kardinal na direksyon. At sa makatuwid, ang lupa, ang mundong ito, ay kumakatawan sa Trinidad. Ang iisang Diyos, makalangit, makalangit, nagiging makalupa.
Itong makalangit na salita na bumababa at ang makalangit na Diyos na bumababa rito sa lupa at kung paano lalaganap ay nagiging apat at sumasaklaw sa buong lupa. Sinasabing ang isang ilog na umaagos mula sa hardin ng Eden ay naging apat at nagdilig sa buong lupa. At iyan ang apat na ebanghelyo at ang salita ng Diyos. Ang buhay na ebanghelyo ng ang krus ay sinimula ni Jesus, ang tunay na templo. Ang daloy na ito ay nagsimula sa sabsaban sa Bethlehem ng Huda, dumaloy sa Jerusalem at Samaria at sa huli ay aabot sa lahat ng bansa, maging sa pinakamalayong dulo ng mundo patungo sa kaganapan ng kasaysayan ng pagtubos. Mikas 5:2. Ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, ay napakaliit upang mapabilang sa mga angka ng Juda. Mula sa iyo ay lalabas ang isa para sa akin upang maging pinuno sa Israel. Ang kanyang mga pinagmulan ay mula pa noong unang panahon, mula sa mga araw ng walang hanggan. Mga Gawa 1:8. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at maging hanggang sa pinakamalayong bahagi ng lupa. Tayong apat ang kailangang ikalat. Pero sa huli, darating din siya. Darating ang isa at kailangan nating tipunin sa kanya ang tubig na nagbibigay buhay ng ebanghelyo sa huling panahon na magsisimula rin sa pagiging mayilit. Tandaan sa pahayag, Kabanata 10, ang maliit na aklat, si Jesus ay dumating bilang isang maliit na kordero, ngunit ito ay dadaloy sa iba pang bahagi ng mundo. Ezekiel 47:2. Inilabas niya ako sa daan ng hilagang pintuan at inilibot ako sa labas papunta sa pintuan sa labas na nakaharap sa silangan. At narito, may tubig na umaagos mula sa timog na bahagi. Kita mo, sinasabing tumutulo. Ang ibig sabihin ng patak-patak sa Hebreyo ay paka, na nagpapahiwatig na ang paggalaw ng salita ay nagsisimula ng maliit tulad ng mga patak na tumutulo. Maaring maliit lang ang iyong simbahan o ang iyong pagsisikap. Maaring nagsisimula ito ng maliit. Ngunit kapag ang banal na espiritu ang nagbigay inspirasyon sa salitang ito at nagbigay inspirasyon sa atin, bago pa natin mamalayan, ito ay magiging isang malaking ilog na katakpan ang buong mundo. Kaya huwag kang matakot kahit na mahina ka, kahit na wala kang gaanong mapagkukunan, hindi ka popular hanggat ipinapahayag mo ang salita ni Jesus. Ito ay tutulo, ngunit pagkatapos ay lalabas ito at magbibigay buhay sa marami. Akayad 10:11, kinuha ko ang maliit na aklat mula sa kamay ng anghel at kinain ito. At sa aking bibig ay matamis na parang pulot. At ng aking makahain na ito ay pumait ang aking tiyan. Kung minsan, ang mga turo ng salita ng Diyos ay maaaring mas matamis sa ating pandinig. Nagiging interesado tayo, pero kapag sinubukan mong ilapat ito sa buhay mo, kapag sinubukan mo talagang intindihin ito, hindi ito madali. Hindi ito magali. Kaya naman, at kung minsan dahil sa salita na iyong natanggap, kailangan mong baguhin ang iyong pamumuhay. Mawawalan ka ng ilang kaibigan, magiging hindi ka gaanong popular, malilimitahan ang buhay mo. Parang bitterness yun. Ngunit hindi lamang natin dapat tuparin ang salita. Sa ating bibig, maaari lamang natin itong lunukin at tunawin, kahit na maaaring mapait ito para sa atin. At pagkatapos, at sinabi nila sa akin, dapat kang manghula muli tungkol sa maraming tao at bansa at wika at hari. Ang mga kumain ng salita ng Diyos ay kailangan maghula muli. At sa pahayag, nagpapatuloy ito hanggang sa pahayag 11. Bigla na lang si Propeta Juan, si Apostol Juan na kumain ng maliit na aklat ay naging dalawang saksi ng huling panahon. Kaya kailangan nating kainin ang maliit na libro at ang mga bibulari. Si Dion ang maliit na libro. Sa Griego, ang isang bagay na nagsasabing eon o dion ay ang petit. Oo. Sa Pranses, ang petit, alam mo na, ang petit ay nangangahulugang at ginagawa mo ito. O sa Espanyol, sasabihin mo, podres kami hamira?
Manito o kung ano papal. Pinapaliit ni Nito ang lahat, ang aking maliit. Nakababatang kapatid na lalaki, maliit na bata, maliit na bagay, maliit, alam mo na, petite, maliit. Ginagawa nitong maliit ang lahat, di ba? Larry B yun. Ang Biblios ay libro. Ngayon, binibigyang kahulugan din natin ito bilang Biblia, tama ba? Ang Biblia ay Biblos, ngunit ang Bibliolarbyon ay ginagawa itong maliit na aklat, napakaliit o maliit na walang kabuluhang maliit na bagay. Para sa maraming tao sa mundong ito, ang mga turong ito ay walang kabuluhan. Hindi naman ganoon. Ibig kong sabihin, tinitingnan ka nila bilang mga baliw at kakaibang tao dahil sa pagiging interesado mo sa Ezekiel Temple, tama ba? Bakit? Hindi naman gano'n kahalaga. Hindi ito magdadala ng pera o kayamanan o katanyagan, 'di ba? Ngunit ito ang magiging pinakamahalagang bagay sa huling panahon. Bilang konklusyon, ang salita ng tubig na nagbibigay buhay ay dapat kumalat sa labas ng templo. Mateo 28:18-20. Ang atas ni Hesukristo, ang dakilang atas. Mateo 24:14. Nabasa na namin ito kanina. Ito ay kapag ang ebanghelyo ng kaharian ay naipangaral na sa buong mundo bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas.